Gumulantang ito sa publiko talaga. Ibang klase ito, itong issue na ito. Oh. Ito po ay tungkol sa kaso na isinampa ni Mrs. Dominic Nikki Benitez laban kay Alvi Benitez. Oh, ang kaso ay bawsi. Doon lang daw nalaman ni Mrs. Nikki na meron pala siyang anak na dalawa sa ibang babae at may karelasyon na inamin daw sa kanya si Ivana Alawi. Alam ko ang puso ng babae. Natural ako dapat ay nakikipanalig sa kapwa ko babae. Pero nung mabasa ko na may resibo sila na hawak, babalikan po natin ang issue tungkol kay Vice Ganda at sa ginawa niyang pamamahiya kay MC. Lumalim na po ng lumalim ang kwentong ito. Kasi ngayon, hindi na nagre-report si MC at si Lassie sa Showtime. At isama na rin natin sa Vice Comedy Club. Yung ginagawang pulutan si MC at si Lassie sa Showtime. Feeling entitled. Kung ano ang dikta ni Vice Ganda, kung ano ang gusto niyang mangyari, wala namang makalalaban talaga. Pero deep inside, si MC syempre, masama pa rin ang loob dahil hindi po biro yung ginawang pagpapahiya sa kanya ni Vice Ganda sa publiko. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Alam niyo po kung gaano kainit ang klima dito sa Pilipinas? Ganyan din po kaiinit ang ilalatag naming issue at kontrobersiya sa inyo sa episode na ito. Pantanggal ng umay, ng stress at lahat-lahat na. Tama, Romel Chika? Tama, handa na ba kayo mga bigla sa mga revelasyon ng aming kwento? Mismo. At ano naman kaya ang masasabi? Nag-aalala sa itsura pa lang niya. Wendell Alvarez aka Barikutot. Siyempre mga bagong bali at mga bagong issue ang ilalatag namin sa inyo at mula mismo yan sa mga artista at bibigyan namin ng mainit na opinion. Yun! Pasok sa banga, di ba naman? Kaya naman, mga kachika, saan pa po ba tayo magsasama-sama sa maiinit na usapan dito sa inyong programa, ating programa? Ito po ang Showbiz Now! Babalikan po natin ang issue tungkol kay Vice Ganda at sa ginawa niyang pamamahiya kay MC. Lumalim na po ng lumalim ang kwentong ito. Kasi ngayon, alam natin, hindi na nagre-report si MC at si Lassie sa Showtime. At isama na rin natin sa Vice Comedy Club. Yun, hindi na rin nagre-report. Ano sa palagay mo ang naging dahilan ng sadya niyang hindi pagpunta Iniisip si Vice? ko na mukhang na-awkward na sila. Parang kahit na gusto nilang maging normal sana, marami nang tumitingin sa kanila na, ay, hindi ko plastikan yan. Kasi bigla silang nawala. No, di ba? Ikaw naman, Wendell. Ang sa akin naman siguro hindi lang si MC ang napahiya, kundi ang kanya ding pamilya. Of course. Oo, kasama yun. Lahat na nagmamahal sa kanya. At saka ako, ang lagi kong sinasabi, ang puso kapag nasasaktan, nagpapahinga. Ayun. Ipinapahinga po natin. Alam nga namang pumunta doon si MC na magkikita sila ni Vice. Sabi mo nga, baka mamaya sabihin ng mga tao na nagpaplastikan lamang. Pero deep inside, si MC syempre, masama pa rin ang loob dahil hindi po biro yung ginawang pagpapahiya sa kanya ni Vice Ganda sa publiko. Yun lamang yun. Correct na. Yung video yun, napahiya ka na. Tapos nung pag pinag-usapan pa ng lahat, parang na-realize mo tuloy na, totoong pahiya. Alam mo kung ano yung niintindi ko kay MC? Di ba may kapatid siyang doktor? Yes. Kumusta kaya ang kanyang mental health? Hindi kaya nag-usap na sila nung kapatid ng doktor na parang ano ba? Ginabayan. Oo, parang ano na nangyayari sa inyo? Samantalang kakilala nila, ikaw kapatid ka namin, bakit hinahayaan ka namin ginaganito ka ng ibang tao? Di ba may Pero ganyan? alam mo, meron ako napansin sa lahat ng issue na kinasangkutan ni Vice Ganda, napansin ko talaga, dati po pagka ganito na kami ang naglalatag ng kwento, ay sus kulang na lang po ibaon kami sa lupa, 6 feet under the ground. Ngayon po naramdaman namin, walang nanggugulo sa atin. Walang nang bibimbang. Lalo sa akin, dahil ako yung talaga lantad ang aking opinion. Ikaw talaga ang Wala talaga, hindi katulad ng dati na talagang halos hindi ka patatahimikin. Na hindi ka naman nababasa dahil talaga naman ako nababasa talaga ng mga bashing. Pero talaga, Nay, kung siguro maraming na-disappoint. At saka marami siguro ang naniwala sa kung ano ang tama at kung alin ang mali. Yes. Namulat na. Di ba? Hindi lang politika talaga ang nagkakaroon ng kamulatan ngayon. Pati yung mga personal na buhay
hukay ng mga personalidad, namumulat na rin Oo. sila. At saka siguro nakikita na siguro ng mga baser o yung mga nagko-comment na ang tunay na ugali ng isang vice ganda. Yun nga yun, yung laging sinasabi, feeling entitled, ginagawang pulutan si MC at si Lassie sa Showtime. Alam mo yung nasa kanyang karakter na talaga, yung siya yung nasa itaas ng mesa, tinitingnan lang niya pababa yung mga kasamahan niyang Becky, di ba? Opo na. At saka meron pa nga nagsasabi na, eto nga may camera pa to. Mano pa kaya pag walang Paano Ayun pa na. kapag walang nakatutok Oo, ng mga kamera tama. at mikropono? Yes. Oo. Alam mo, ihalin tulad ko sila sa yung saranggola. Gaano ka taas? No, katayog, lumipad oo. ang saranggola at gaano rin kababa. Ang saranggola po, mga kapatid, ay nakalilipad lamang ayon sa pagbibigay ng tansi ng may hawak sa kanya. Oo. Kung hahabaan ng tansi, malawak ang lipad, malayo ang mararating. Pero pag talagang konti lang, maliit lamang ang tali na ibinibigay sa kanya, mababa lang ang lipad ng saranggola. Parang ganun sa akin para sa akin, ang interpretasyon ko, kung ano lang ang idikta ni Vice Ganda na maging kilos ng kanyang mga kasamahang stand-up comedians, hanggang dun lang. Bobonsayin niya talaga. So hindi niya hahayaang talagang Oo. Makalagwa. Oo, Okay. ganun yun. So, ibig sabihin nakakahon lang pala Oo, yung mga kasamahan oo. niya. Kung ano ang dikta ni Vice Ganda, kung ano ang gusto niyang mangyari, wala namang makalalaban talaga. Ngayon nga lang nagkaroon ng ganitong issue na talagang publiko ang nagtanggol kay MC. Oo. Correct. Di ba? At kung iisipin natin, di ba, kung hindi talaga na-hurt si MC, bakit siya nawalan bigla sa Showtime at sa Vice Comedy Club? Kasi 'di ba, iisipin natin, hindi kumontra, hindi niya kakayanin na humiwalay kay Vice Ganda dahil paano na ang future niya. Hindi po, paminsan-minsan po may mga pagkakataon na hindi na po natin bibigyan ng masyadong pagpapahalaga yung pangarap natin sa kinabukasan kung ang sarili naman nating pagkatao na ang minemenos. Oo, Tama. niyuyurakan. Tapagay. At saka, malamang siguro, ito na yung puntong napuno na. Kahit sino, kahit na ano, may hangganan talaga. Oo. At saka, di ba, meron ako nababasa mga komento na sinasabi na nga ba namin walang malaking nakapupuwing. Ayun na. Kasi ang tingin ng marami, sino ba si MC? Sino ba si Lassie? Siyempre, nasa laylayan lang sila ni Vice Ganda. Pero bakit po nangyari ang ganito? May puso pong nasaktan talaga na talagang hanggang ngayon ay iniinda ni MC yung nangyaring pagpapahiya sa kanya. Kasi Oo. naman, buong mundo na. Yun. Buong Oo. mundo yun. At nagtagumpay si Vice ilang milyon Oo. ang views nung kanyang vlog na hindi niya ipinagpaalam. Kaya yung ilang milyon na yon, yun, paano niya ngayon babawian ng kahihiyan na dinulot niya kay MC. Siyempre, siguro si MC nasaktan na siguro sa ganun pangyayari. Di ba sinasabi nga natin, kung wala si Vice Ganda, ang karir nila ay talaga bagsak. Pero siguro, sabi siguro ni MC, bakit? Pwede naman kaming bumangon muli kahit wala ka sa amin. Di Hindi, tsaka ang dami nagsasabi, kung kami sa inyo, wag na kayong pumunta pa. Para gawin kayo ulit na yuyurakan na naman kayo. Hindi kayo mawawalan. May tatanggap at tatanggap dahil may talento kayo. Ayun. At saka Yun. hinahanapan yung dignidad. Mm-mm. Ito na Tama. yung dignidad. Sige, subukan natin. Oras na para itayo mo ang dignidad mo sa pagkakataong ito. At saka kung hindi nagpupunta, nagre-report dun sa Vice Comedy bar Club. ni Vice Ganda, si MC at si Lassie, at sa Showtime, si Vice din naman nung Miyerkules. Wala din naman siya. Siyempre, pwede niyang sabihin na tinamad lang siya, ayaw lang niya, diba? Parang ganon. Pero huwag tayong magpakaano ngayon sa mga panahong ito. Siguradong kung may nagdudugong puso si MC, si Vice na apektuhan din. Dahil sa komento ng ating mga kababayan, na karamihan talaga ay para kay MC. Oo. 80%, 20 lang ang kanya. Correct. At saka alam mo, mahirap kasi pagka yung nasa iyo ang power, nasa iyo pang pera, para bang ibig sabihin, parang wala ka ng pagkakamali. Ikaw lang ang lahat ang tama. Siguro, kaya Feeling siguro- entitled. Oo. Yun. Diba? Kaya siguro naisip siguro ni Vice siguro na nung hindi siya pumasok, saan kaya ako nagkamali? Pwede rin. Pwede. At hari nawa na isang araw talaga ay matanto nilang pare-pareho kung sino ang nagmalabis at sino naman ang kinapos. Ayun. Ganun yon. Hindi naman masama na kung bakit kasi dadalawang salita lang ang I'm sorry. Napakahirap ang bitiwan. Lagi naman nating ipinaalala, hindi lang naman po ang laway ang nilulunok. Ang pride ay ganun din kung kinakailangan. Kung talagang mahal ni Vice Ganda ang kanya mga kasamahan at nagmamalasakit siya sa karera ni MC at ni Lassie, mag-uusap sila ng masinsinan, magpakumbaba ang dapat magpakumbaba at tanggapin ang pagpapahinuhod ng kapwa. Yan ang ating aabangan.
Yun. Kaya ngayon napansin ni Vice Ganda talaga na hindi parehas. Hindi parehas talaga yung komento. Ako tinitingnan ko lahat Oo. Lahat nagpapaabot sa akin Okay. Sabi ko, bakit kaya? Gaya namin. Bakit wala na yung mga troll dati? Wala na. Diba? Oo. Wala Ayun na na. inaasahan ko. Actually, kaya nga nagulantang rin ako sa ito. Bakit parang dinided ba yata Against nila? sa kanya. Yes, Ako, mas alam mo, marami. bago ako manood nga, di ba, habang pinapanood mo, pwede mo naman pindutin yung mga comments doon Oo. So, titignan ko talaga, sabi ko, ay, wala na. Baka wala na pambayad si Vice. Ay, nagbabayad si Vice. Ay, di ba, siyempre, kailangan pagka may trolls ka, kasi ako may nalalaman ako, na pagka may atakihin pala isang tao, nababayad siya na 20 pesos per person. 20 Pesos. pesos? Oh, 20 Isang pesos. text. Ang mura Ay, naman. Hindi, isang comment mo yon. Isang text. Oh, isang Pero ang text mura mo pa yun. rin. Dignidad mo katapat 20. Ay, siyempre, hindi ka naman kilala Ay, hindi ka naman niya kilala. Kung totoo na may mga trolls, si Vice Ganda. Oo. Kasi hindi naman natin sigurado kung meron talaga. Oo. Pero kung papansinin natin, yung mga komento ngayon talaga, dehado siya. Oo. Correct. Dehado. Ito yung ika nga natin darating yung pagkakataon na mismong kapaligiran, mismong mga tao magpapaalala sa akin na walang forever. Yun lang yun. Nakakalungkot. Oo. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. At si MC at si Lassie, balita ng aking source, masayang-masaya ngayon. Aba. Kalmadong-kalmado. Na-enjoy nila ang kanilang buhay. Dahil siguro, syempre, wala na sila. Hindi na nakatali sa laylayan ni Vice Ganda. Na wala na nagdidikta. Dapat ganon. Ipaglaban mo ang sarili mo, di ba? Anong kakantahin mo para kay Vice? Ay, di kakantahan ko siya ng siyempre napapanahon ngayon. Na ano yan? Kakantahan ko siya ng magbago ka kung hindi tawanan mo ang iyong problema. Walang ganong kanta. Unang-una po, ang kanta na binibigay ni Wendell sa atin ay pinasikat ni Kaka Freddy Aguilar. Yeah. Ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa lahat ng kanyang mga iniwan. O yung magbago ka. Ang tono, magbago ka. Magbago ka. Ayun. Magbago ka kung hindi. Kung lagi kang ganyan, ikaw ay walang patutuhanan. Pupunta. Basta ito po ay awitin ni Kaka Freddy Aguilar. Kaya lamang po sa pagkakanta ni Wendell talagang hindi niya binigyan ng hustisya. Yan, pero okay lang. Ang mahalaga yung mensahe ng kanta na magbago ka. Nang di ka magsisi Oo. sa huli. Tama. Di ba ganun yan? Okay, eto pa po mga kachika. Isang issue na talagang kapuputok pa lamang. Kumulantang ito sa publiko talaga. Ibang klase ito, itong issue na ito. Non-showbiz po kung tutuusin, yung mga involved dito. Pero may nadadamay po ng mga kilalang personalidad. Kaya bahagi din po ng aming hanay dito sa lokal na aliwan. Ito po ay tungkol sa kaso na isinampa ni Mrs. Dominic Nikki Benitez laban kay, alam mo na, diba, sa kanyang asawa na si Congressman na siya Congressman na ngayon. ngayon, Albi Benitez. Oo. Okay. Ang kaso ay BAUSI, Hirap talaga Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Doon po sa kaso na isinampa, nakalagay doon na yung iba daw pong mga nadidikit na pangalan kay Congressman Albi ay pinalampas lang niya dahil wala naman siyang alam na Prueba. resibo. Oo. Wala siyang prueba. Pero nung daw pong nakaraang taon, nung magsampa itong si Congressman Albi, yung petition for nullity of marriage, 2004 yan. Doon lang daw nalaman ni Mrs. Nikki na meron pala siyang anak na dalawa sa ibang babae at may karelasyon na inamin daw sa kanya si Ivana Alawi. Nung 2024 lang yan, last year lang yan, sa pag-alam. At itong yung tungkol kay Ivana, ngayon lang yan. Doon sa kaso nga na isinampa. Sabi, inadmit daw, tinanggap daw ni Congressman Albi sa kanya yung tungkol sa dalawang anak at kay Ivana Alawi. Pero mamaya, lilinawin natin ito. Kasi hindi magiging parehas kung ang pakikinggan lang natin at babasahin yung kaso na isinampa ni Mrs. Benitez. Diba? Kaya dapat dalawa ang pag-uusapan natin. Kaliwat kanan dapat ang Kasi sa pag-uusapan natin. pagkakaalam ko at natin, 22 years na
naghiwalay sila. Ang tagal na pala. 22 Ay, grabe. years. Bakit ngayon lang ito sumibol? Bakit ngayon lang kinasuhan si Congressman Albi? Di ba? Oo, kasi di ba, sabi ng mga ni Mrs. Nikki, wala pa siyang mga buheba. Wala diba? siyang hawak na resibo. Oo. Ngayon lang daw, doon daw niya napagtanto na meron daw dalawang anak, si Congressman Albi sa magkaibang babae, at tinanggap daw na meron siyang relasyon ngayon, illicit relationship kay Ivana Alawi. Ayan na. Okay, so eto na, dyan tayo tututok, ano? Yan po yung panig ni Mrs. Nikki Benitez. Eto naman po, sa panig naman po ni Congressman Albi. Sa pagkakaalam ko kasi, 23 years na, no? 22, 23. Oo. Hindi na sila magkasama sa isang bubong. Oo. Yun naman pala. Hindi na Matagal na magkasama. pala. Oo, wala na talaga. Hindi ko alam kung paanong aaksyonan ng husgado yung ganitong klase na, di ba yung iba nga, ilang taon lang, parang binabaliwala na. Oo, di ba na Pero yun? ito, 22, 23 years. Hindi na nga, di ba sabi nila, hindi pa naman siya kasi hindi man po tayo maalam sa mga ganyan. Pagkakarinig nila. Sa 7 taon na hindi na active ang mag-asawa pareho, di ba? Na hindi na nagsasama. Nagsasama, pwede nang Iyon ang alam natin. Oo, yun ang alam Pero natin. hindi natin alam kung yun na eksakto na batas. Oo. No, yun yun. Ito naman po yun. Sa pagkakaalam naman namin, ang dami-dami ng ibinigay na propiedad ni Congressman Albi kay Mrs. Nikki. Sa Noong- totoo lang. Noon pang 2003, nagkaroon na po ng Order of Dissolution. Yun pong bahay sa Ayala Alabang at saka sa Dasmariñas Yes. Village, ibinigay na po yan ni Congressman Albi sa kanyang wife, di ba? Oo. Nagkaroon ng Order of Dissolution, Oo. di ba? At ito ang paglilinaw. Kasi si Tito Albi hindi naman masalita. Ay, hindi siya tahimik nagbibigay yun. ng anumang statement o pahayag tungkol dito. Ito na lang ang ating bibigyan ng panig, ano? Ang kanyang abogado, ang counsel po ni Congressman Albi Benitez, si Attorney Peter Sanchez. Ano ang nakalagay? Na lahat daw ng sinabi nung asawa niya ay pinabubulaan niya. Hindi raw totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Dahil wala pa po pala nung nagsama sila yung biniling mga bahay, yung mga condo units, yung mga magagarang sasakyan. Lahat po yan ay binayaran ni Congressman Albi pero nakalagay po sa pangalan ni Mrs. Nikki Benitez. Oy. Oh, Tingnan Di mo. ba? Kaya nga mag-iisip ka kung lahat-lahat pala ginawa na ni Congressman Oo. para kung Mm-mm. naghiwalay pa sila. At Ano pa? hiwalay na pero patuloy pa rin yung pagbibigay niya Ng ng sustento. sustento. Katulad yung sa mga biyahe sa iba-ibang bansa. Oo. Pati yung sa negosyo, credit card charges. Kay congressman pa rin pala yun. Paano nangyari yan, di ba? Kaya ang sabi nga ni Attorney Peter Sanchez, yung mga resibong hawak nila, yung mga dokumento, yan po talaga ang magpapasinungaling sa lahat ng mga ibinato na kaso nitong si Mrs. Nikki Laban kay kay congressman. Yan daw po ang magpapatotoo. Eh di ba, parang nakakapagtaka naman, 23 years hindi na nagsasama sa isang bubong, tapos ngayon kakasuhan ng bawsi. Tsaka bakit idinadamay si Ivana Alawi? Yun, Eh isa wala pa namang yun. inaamin si Congressman Albi tungkol dyan. Yan. Oh, isa pa yung yun. tungkol po sa pagkakaroon ng dalawang anak sa magkaibang babae, ako alam ko yan. Pati kung sino at kung kanino may anak. Pero hindi ko maaaring sabihin dahil hindi naman sila kasali sa issue na to. At kawawa ang mga bata kung madadamay pa. Pero yung kay Ivana, walang inamin si Congressman Albi kahit kailan, kahit pa ang dami-daming kwentong lumalabas tungkol sa kanila na nakita sa Japan, nakita sa Ano-ano. Amerika. Oo. At eto hindi po ako nagpapatawa pero totoo po ito. Kung ang lahat po ng mga kababaihan na inuugnay kay Congressman Albi ay bibilangin natin at isasakay natin sa bus, baka yung dalawang bus kulang. Ay, oo, at baka may sumabit pa sa estribo. Hindi magkakasya. Kung paniniwalaan natin yung Oo. lahat ng mga babae na nauugnay sa kanyang pangalan. Totoo naman. Diba? Kasi sa mga usapin kasi sa mga ganito, dapat may pruweba ka. Oo, may Hindi- resibo ka. Yes, hindi lang dapat na narinig mo, sinabi nila, may nakakita, may na ganyan. Hindi ganon, di ba? At saka, siguro kulang itong kay Attorney Peter Sanchez. Kasi ayon sa isang source ko, pati daw yung mga mamahaling relo Oo. ni Congressman Albi, iniwan sa kanilang bahay, mamahaling sapatos, lahat ng mga kagamitan na matitindi ang halaga. Bakit ganun? Oo. After 23 years. At saka siguro, yun na siguro ang inilagay na Attorney Sanchez. Kasi, di ba lahat yan, lalo na pag credit card yung ginagamit mo, may resibo yan Yes. Siyempre, nandun yung pangalan ni Congressman. Tapos yung mga pag magbiyahe siya na bibili ng ticket, yun din yung Card pangalan pa rin. din. Oo, Oo. card pa rin Ano, ang bilang ginagamit. isang babae, naisip ko lang, nasaktan ang pride masyado ni Maaari Mrs. talaga. Nikki. Kasi nung mag-file last year, si Congressman Albi ng petition for nullity of marriage
siya ang nag-file Ang sakit nun, ano? Oo, Sa isang babae. Kasi sa mga ganyang usapin talaga, yung pakiramdam, yan ang hindi natin mahahawakan. Pero paano kung ang lalaki talaga ay hindi na maligaya sa piling ng babae o ang babae ay hindi na rin maligaya sa piling ng lalaki? Kaya dapat talaga pinag-uusapan. Yes. Saka dapat ito, yung mga ganitong impormasyon, sa korte dapat nandun lang yan. Hindi dapat inilalabas, di ba? Pero ngayon, ano pa magagawa natin? Natural, makikilahok na tayo. Dahil public document na yan Saka lumabas na rin kasi. Lumabas na At At saka, nasa social media na, pinagpipistahan na. At sila mismo ang naglatag noon. Di syempre maraming nakakabasa. Tsaka ano pa dito, may mga pangalang nababanggit. Yun Naayon nga kay Attorney Peter Sanchez, yung pagsasabi na ito ni Mrs. Nikki ay maaaring panlansi sa publiko para makakuha siya ng simpatya. Kailangan wasakin ng matindi yung kabila para siya ang bigyan ng simpatya ng publiko. Parang ganon. Mga usaping kaso talaga ay napakalalim nito. At saka hindi mo talaga maiisip na ganun ang mayayaman. Ganun may mga malaking problema pala. Totoo yan. Kaya nga kung minsan, di ba sabi natin, kailangan natin ng pera. Sino po ba ang hindi magkakagusto na ang kanyang buhay ay maaluan? Meron siyang salapi. Pero kapag ganito, isipin mo, 2 bahay nasa kanyang pangalan. Luxury cars nasa kanyang pangalan. Sinusustentuhan pa rin kahit pahiwalay na sila ng 23 years. Ano pa bang kulang? Diba? Siguro talaga kailangan muna mag-ayos muna talaga sila. Para, alam mo yun, amicable settlement. Oo, ganun, diba? Diba usually kasi diba pag mararangyang tao, dapat kasi ganyan, diba? Yung talagang black and white talaga na after dito, wala na dapat tayong pag-uusapan. At saka kung ako pusong babae, syempre, alam ko ang puso ng babae. Natural ako dapat ay nakikipanalig sa kapwa ko babae. Pero nung mabasa ko na may resibo sila na hawak na yung bahay sa Alabang at saka yung bahay sa Dasmariñas Village, tapos yung mga luxury cars at yung sustento na binibigay pa rin, yung pambayad sa biyahe, mga credit cards. Parang naisip ko naman, kung ako yung babae, dapat busog na ako, di ba? Ano pa bang kailangan ko? Kung ako naman si Congressman, sabi ko, bigay ko naman ang lahat. Ano pa ba ang kailangan? Ano pa kaya? Ano pa ba ang kulang para wala nang ganitong usapin? At saka alam mo, mahirap yung ganito Tignan mo, nagpahalukayan sila tuloy na. Katulad yan si Mrs. Nikki, di ba? Nahalukay kung saan sila nakita ni Congressman Aldi. Di ba nalaman tuloy ng tao? Ay, doon lang pala kayo nakita di ba? Parang ganun Dapat ito pribado. Lalo na sa kanilang antas ng pamumuhay. Huwag nating gawing palengke. Di ba? Parang ganun. Kaso, lumabas na Ayan na. Natural. Maglalabas ng statement. Ang panig ni Congressman Albi dyan. Hindi po pwedeng basta ka nalang magpadapurak ng todo-todo. Ay, naku. Nakaka... Parang naalala ko tuloy ng isang mayayaman na grabe din ang problema. Yung di ba, mayayaman na rin sila, pero di ba? Hindi lang yan, napakarami. Marami pa rin. Napakarami. Meron niyang isang babaeng kilala rin sa lipunan na ang hinihiling noong lalaki, annulment. Hindi kita bibigyan ng kalayaan. Sa ganyan lang kita magagantihan. Di ba? Forever betcha by Galiwaw. Totoo. Yung kasama ng lalaki. Totoo. Ganun Kaya hindi talaga may bibigay na 100% ang kaligayahan ng babae. At saka, ewan ko bahala na po ang korte na humusga dito sa kasong ito. Yung Bausi na ngayon lamang po pinalutan ni Mrs. Nikki, samantalang napakalinaw na yun pong order of dissolution 2003 pa pala. Binigay na sa kanya, di ba? At patuloy pa rin siyang sinusustentuhan. Ano pa ba ang kulang? Parang ganon, di ba? At wala naman na namamagitan sa kanila. Wala na talaga. Diba? Kasi ang tagal na nila magkahiwalay. 22, 23 years. Hindi na sila magkasama. Ay, nako. Ano bang kanta na pwede nating ibahagi dito sa kwentong ito? Ay, di dapat dito kakantaan din natin sila ng Another Freddy Aguilar. Okay. Bilang pagkilala, pagrespeto kay Kaka. At saka yung lahat ng kanta, napakaganda di ba? Ipaglalaban ko ang iyong karapatan. Alam mo, umpisa pa lang mali ka na kagad di ba? Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, giliw ko.
Aanin ko ang buhay. Aanin ko ang buhay. Kung hindi ka. Kung hindi ka kapiling. Kami na nga lang. Mabuti pa. Pumanaw Kung hindi ka sa akin. Uy, alam mo, hala, hala. to. Pasok sa banga ito. Eto na, Ali. Ganda ng pagkakapiling mo sa awiting yan. Oo, Sa totoo. Hindi pinag-usapan. magaling tingalaga si Yung Kaka. Oo naman. Tsaka Yung musikero. Yung kanta kasi ni Kaka talagang buhay, nangyayari sa totoong Sabi ko buhay. nga sa iyo maraming salamat sa pagpapasilip sa atin sa salamin ng buhay kay Kaka Freddy Aguilar. At saka bilang isang Pilipino, iniangat niya ang antas nating mga Pilipino sa mundo ng musika, Correct. sa mapa ng mundo. Totoo. Diba? Yun yun. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? At eto na nga ang ating balay item for today's video. Naku, ang lahat dito. Naku, lumapit-lapit kayo at ako makaka-relate ang lahat. Eto na, ang dami kasi naglabasan Oo. na mga pictures itong isang lalaki na sikat. Dagang isinusum talaga nila sa parte ng pribadong bahagi ng lalaki. Lagi nilang sinusum, dahil walang makitang bukol o bakat. Walang Felix Dicat. Walang Felix the Cat. Samantala, ang suot nitong si lalaki ay talaga nga naman kaaya-aya at Fit na fit. super. Oo. Bakat kung bakat sana. Pero ito, dahil kahit kaliwat kanan harap, wala. Ano to? Nakatayo, nakaupo, nakatagilid. Nakatayo, nakaupo, nakatagilid. Diyos ko, lahat ng parte, sinusum lahat ng mga taong nakakakita nito. Walang makita. Wala. Ang sabi nga sa mga comment, nasaan si Junjun? Ay. Oo. Tinago? Kaya parang, nung nababasa ko Si nga Daniel ito, Padilla sa Incognito, nakita na si June. oo, Ay, oo. na ang pangalan na ngayon, Diego. Kasi Pero ito, hinahanapan. hinahanapan to ng Junjun. Kaya naman iniisip mo, ano ba to? At saka yung... Ano yun? Gina Jole? Sabi, pag sumali ka sa beauty contest, gano'n ang ginagawa. Tinatali. Oo, tinatali. Pero hindi naman sumasali sa beauty contest to. Hindi kasi yung mga damit na ganyan, lalo na pang sport. Di ba yung mga laki naglalagay ng ano ba yun? Yung Supporter. supporters. Di ba? Para Pero hindi- alam mo, kahit may supporter, may Felix Dicat din yun eh. Oo, Oo pero nga ito eh. talaga nagugulat ka. Kaya excited pa naman ang lahat nung nakita. Ay, Oo naman. sandali, zoom. Wala. Alam mo, hahanapin sa akin yan ni Wating-Wating at saka ni Tita Ace. At ang Sila man siguro walang makita eh. eto pa na, ang nakakalungkot pa doon. Aside sa paghahanap ni Junjun, hinahanapan rin talaga to ng kapartner sa buhay. Ay, okay. Eh, mga Becky ba? Malakas ba appeal niyan sa Becky? Ako, personally, hindi siya malakas sa akin. Ikaw? Ako wala rin. Ganun Gwapo lang siya. Ba't pare-pareho kayo na isinasagot sa mga tinatanong ko? Siya yung kasing tipong lalaki na yung mabait ang itsura. Na Boy hindi- next door. Oo, na hindi mo siya pag nanasaan na, ay parang Hindi ka nasa-nasa? hindi ka Sa kabila oo. ng kagwapuhan O, niya? may ganun kasi, di ba, meron ding maganda nang walang dating, di ba? Maganda lang, pero parang, ay, Gwapo lang siya. gwapo lang, Oo. pero walang- Yun lang. Hanggang doon lang. oo, pero sa babae, ma-appeal to ha. Ma-appeal to, sobrang appeal. Oo. Tinitilaan talaga ng bongga. Marami to. nagkakagusto Oo, sa kanya. pero sa mga katulad natin, when hindi masya. Ay, hindi. Oo. Ganon. Mm-mm. O nasaan na yung hinahanap? Wala, hinahanap talaga. Kahit nga nakasakay, kahit naka-ganon siya, Oo. Sa bike? Oo. Tumatakbo? Wala rin. Mas napansin pa, yung tiyan niya na Oo. oo, na mas, Mas maganda. mas Maabs. Hindi, mas hindi. chubis nga ngayon siya. Oo. Masyubis. Oo, malaki nga siya ngayon eh. Kaya nga parang siyempre dapat, di ba, mas kikita kasi mas chubis ka, di ba? Babalki yun, Oo. pero to wala. So baka taga-duty free lang ito? Hindi ko lang alam Sino ba matatawagan natin para Oo, makumpirma yan? para malaman. Pero alam mo, yan ang issue talaga. Ay, totoo. Oo. Pinag-usapan Kwentuhan ng mga Becky. Wala daw jokelitis. Wala talagang ano. Ikaw ba, hinanapan mo rin? Ay, oo naman. Nung una mo na nakita ko nga sa kanya, nung di ba nakabike siya. Kasi di ba may project nga siya eh. Kasi di ba, Kaya yung mga tao na kami, lalo na kami mga nasa, inianap Sa third part. Nanabi ko, alauna, alas 2, Oo. alas 3. Di ba? Wala. Walang orasan. Walang orasan, mukhang digital. Mukhang digital na rin, hindi siya. Ano lang ang nakikita sa kanya? Kagwapuhan. Tsaka, Kagwapuhan at, diba? pero wag din tayo pakapakasigurado kasi meron kasi mga ganon. Ay, nga, Di ba, ano? Wen? Na Hindi tinatago? bakat, pero Merong itinatago. merong itinatago. Anong ginagawa nila? Yun na nga nakapag pero kasi minsan kasi may lalaki kasing pag inaayos nila yung kanila na pababa, Ay, may mga ganong lalaki. Bakit dapat mapataas? Oo, pataas? kasi
Oo, karamihan kasi pataas. Yun kasi ang the usual pataas. Pero yung meron talaga lalaking may pababa. Ikaw. Pataas. Ikaw. Ikaw. Pataas kasi wala naman eh. Wala ka rin. Wala ka rin? Wala naman bukol eh. So, magsama kayong dalawa. Hindi kasi, di ba, mga ganyan ng mga lalaki. Katulad yan sa kanya, di ba? Sikat siya. Kinagigiliwan siya. Sikat na sikat. Dapat hindi niya itatago yun. Dapat yung you must to be proud pa talaga. Ipapakita mo You yung must to be proud. Di You ba? must be proud. Kasi di ba, you can't have it all. Sabi nga nila, wala, hindi pa pwedeng nasa iyo Yung iba nga gumagamit pa ng labakara. Ay, oo nga, no? Pero siya hindi naman kailangan gumamit ng labakara kasi mukha pa lang, okay na, busog ka na. Di ba nung panahon yun, nauso yan? Alin? Nababasa ko lang sa mga magasin nyo, di ba? Na yung isang artista gumamit ng labakara para magkaroon lang. Kahit naman hanggang ngayon may gumagawa ng ganyan. mayroon pa rin. Para lang maka-attract. Oo. Di ba? Para maka-attract. Anong itinatali? Yung mga kontesera, mga bakla na tinatali yun. Minsan nilalagyan pa ng, Oo, ay, tatali sa packaging likod, tape. oo. Packaging tape, nanay. Ako, sakit nun pang tinanggal. Tapos itatali dito diretso sa bewang para lumikpit ang bewang, umimpis din yung Ano ba harap. yan? Pero hindi syempre ginagawa nitong aktor na to yun ah. Pero pag tinanggal kasi, napakasakit nun. Sinabi mo pa. Yung plus, di ba? Oo. Sobra. Ay nako, I'm sure ganyan na kayo ngayon. Oh. Sino kaya ito? Sino kaya itong gwapong-gwapo na ito na walang jokolitis? Di ba? Oo, Yun yun. ma. Lahat kayo nagtatanungan na ngayon. Pero ito po ang alam namin. Walang mauupo pa rin sa inyo sa row 4. Nakatabi ang mabahong basuran at walang. Electric fan. Siguradong nakuha nyo na kung sino siya. Oo naman. Yun lang yun. Kasi diba? nag-viral ang picture na ito. Iba't Oo. iba ang kulay pa ng damit niya. Ay, ay nako, kaya naman. Sobra, kaya naman mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Ramel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Apektado dito si Mayang. Hindi naman ako. Si Boy, si Karagay. Oo. Ayan, apektado sila Sobra. dyan. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong napaala sa inyo na please, don't skip. At supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. sabi niya, at suportahan nyo. Walang jokolitis, suportahan. Oo, pero sa akin na ako, hindi naman ako sa laki. Dapat mahal lang. Oo, Ay, totoo yun. diba? Totoo yun, totoo yun. At saka, ano ngayon kung wala? Ay, paano naman kung wala? Ay, paano tayo wala? Pangit naman yun. Basta, naku, maraming salamat po muli mga kachika sa suporta at tiwala na ibinibigay nyo sa amin. Kayo po ang aming inspirasyon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Paglalaban ko ang iyo Hanggang sa dulo ng mundo. ang Aking pag-ibig o giliw ko. Wala siyang tama.